Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat kay Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So may mga kumakalat nga pong mga balita ngayon sa social media na tila dinadaga daw ng husto ngayon ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue. Ito po ay dahil nagpadala daw ito ng mga tao sa training camp ng kanyang makakasagupa na si former world champion TJ Doheny upang manmanan ang mga galaw nito. Subalit para nga po sa mga Japanese fans ay isang malaking kalokohan daw ang mga balitang ito. Dahil bakit naman daw kakabahan si Inoue kay Doheny kung di hamak naman umano na mas malalakas ang mga fighters na nakatapat ni Inoue sa nakaraan kumpara kay Doheny. Bukod dyan ay depensa pa ng mga ito na normal lang daw na may mga dumayong Japanese media sa training camp ni Doheny upang i-cover ito para sa documentation. Lalo pat sa Japan din gaganapin ang kanilang bakbakan sa susunod na buwan. Kung iisipin mga idol ay may punto din naman talaga ang mga Hapon na ipinagtanggol si Inoue. Kasi bakit nga naman talaga kakabahan si Inoue kay Doheny? Maliwanag naman na wala ito sa kalibre ng mga fighters na hinarap niya at tinalo kagaya kila Nonito Donaire Jr., Stephen Fulton at Luis Nery. Kaya naman para sa akin ay kalokohan din ang mga balita na nagpapakalat na natatakot ang binansagang halimaw ng Japan kay Doheny. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil naging matagumpay ang dalawa nating pambato na dumayo. Ang ating kababayan na si Arvin John Pasiones ay dumayo sa bansang Vietnam para labanan ang knockout artist ng Thailand na si Nantanon Tongchai. Subalit sa laban nga po na ito ay pinatunayan ng ating pambato na siya talaga ang tunay na knockout artist sa kanilang dalawa. Gawa ng binugbog niya si Tongchai. Hindi na po nag-aksaya pa ng oras si Pasiones sa laban na ito dahil agad niyang pinabagsak ang Thai fighter sa loob ng first round. Dahilan kung bakit nakuha niya agad ang panalo via first round knockout. Umabante na ngayon ang kanyang napakalinis na undefeated record sa 10 wins with 6 knockouts at walang talo. Habang si Tongchai naman ay lumagapak sa 13 wins with 11 knockouts sa 3 talo. Habang ang isa pa nating pambato na si Leboy Atencio ay nagpakitang gilas din sa kanyang pagdayo sa bansang Thailand kontra sa Thai fighter na si Wisi Taksaiweo. Agad niya ding tinapos ang laban sa pamamagitan ng first round knockout. Kaya naman umabante na din ang kanyang record sa 4 wins with 1 knockout at 1 talo lamang. Samantala, pinag-iisipan nga po ngayon ng current WBO Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez na kung hindi niya daw makuha ang inaasam-asam niyang laban kontra sa current WBA Junior Middleweight World Champion Terence Crawford, ay baka daw tumuloy pa din siya sa pag-akyat sa 147-pound welterweight division para hamunin ang current WBO Interim Welterweight Champion Brian Norman Jr. Gusto din po kasing sakupin ni Lopez ang dibisyon na ito. Subalit ang nakikita ng maraming fans na malaking balakid para kay Lopez na masakop ang dibisyon na ito ay ang kasalukuyang IBF World Champion si Jeremy Boots Ennis. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.